Umiyak ng malakas ang maliit na bata. Hawak-hawak ang kamay niya at umiiyak ng sabi, "Mama, masakit at makati po ang kamay ko." Bigla namang pumasok ang isang milyonaryo sa silid. Sumisigaw na tulungan siya kaagad. Pero ang nakita niya pagkatapos ay ikinagulat ng lahat. Puwede kaya ang simpleng sugat na ito ay may itinatagong mas madilim na lihim? Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal naming taga-subaybay, handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at sakit? May mga pagkakataong ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang paggawa ng masama, kundi ang pananahimik sa gitna ng kadiliman. Sabi nila, ang pag-ibig ng isang ama ay kayang saluhin ang lahat ng pasakit ng isang anak. Pero paano kung ang mismong ama ang bulag sa mga sugat na kailangan niyang paghilumin? Ito ang kwento ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at isang pag-asa na pilit sumisibol mula sa pinakamatinding kadiliman. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Piano melody fades out slowly. Malamig ang marmol na sahig, pero mas nanunuot ang hapdi sa mga palad ni Luningning. Sa edad na 6 na taon, dapat sana ay mga manika at krayola ang hawak ng kanyang mga kamay. Ngunit sa halip, isang basahang-basa at magaspang ang paulit-ulit niyang ikinukuskos sa makintab na sahig ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Bawat kuskos ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang manipis na balat. Mapula na ang mga palad niya at may mga bahagi ng nagsusugat at dumudugo ng bahagya. Pilit niyang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Huwag kang iiyak, Ning. Huwag na huwag kang iiyak. Ang pag-iyak ay lalo lang magpapagalit kay Mama Maribela. At kapag galit si Mama Maribela, mas nagiging malamig ang kanyang mga mata at mas mabigat ang kanyang mga salita. Mula sa kanyang kinauupuan sa mamahaling silya, maririnig niya ang mahinang tunog ng pag-ikot ng alak sa kopita. Mas bilisan mo pa, Luningning. Utos ni Maribela ang kanyang stepmother. Ang boses nito ay kalmado, halos malambing, ngunit may talim na tagos hanggang sa buto. Hindi yan matatapos kung tititig ka lang sa sahig. Tingnan mo yung mga kamay mo, parang kamay ng labandera, bagay lang sayo. Yumuko lalo si Ning, hinahayaan ng kanyang buhok na takpan ng kanyang mukha. Ayaw niyang makita ni Maribela ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga binti, walang lakas at manhid mula baywang pababa, ay nakaunat sa kanyang likuran, isang paalala ng kanyang kapansanan, isang pabigat. Iyon ang laging sinasabi ni Maribela. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga kamay, aksidente niyang natabig ang maliit na timba. Kumalat ang maruming tubig sa sahig na kapupunas lang niya. Nanigas si Ning sa kanyang kinauupuan. Narinig niya ang biglaang pagtayo ni Maribela. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. "Pabigat ka na nga. Lampa ka pa." Dinsigaw ni Maribela na wala na ang pagkukunwaring kalmado. "Wala ka nang ibang ginawa kundi magdulot ng problema. Kailan mo ba balak bayaran ang lahat ng ginagastos namin ng daddy mo para sa'yo?" Hindi sumagot si Ning. Kinagat lang niya ang kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa sakit ng mga salitang iyon. Biglang tumunog ang telepono ni Maribela. Sa isang iglap, tila may kung anong mahika ang nangyari. Ang galit sa mukha ni Maribela ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Kinuha niya ang telepono. "Hello, darling," malambing niyang sabi. "Si Daddy." Alam ni Ning na ang daddy niya ang tumatawag. "Yes, of course, everything's fine here." Patuloy ni Maribela, ang boses ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman narinig ni Ning na para sa kanya. "Si Ning? Oh, she's being an angel. Kanina pa siya nagpa-practice sa piano. You know how much she loves it." Piano. Matagal nang natatakpan ng alikabok ang piano sa sala. Simula nang dumating si Maribela, hindi na niya ito hinawakan.
Gusto mo siyang kausapin? Ay darling, she's in the middle of a piece. Ayaw ko namang istorbohin. She's concentrating so hard. Daddy, Daddy, tulungan niyo po ako. Sigaw ng isip ni Ning. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Tila may isang malaking kamay na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang takot. Okay darling, I love you too. Bye. Pagkababa ng tawag, ibinato ni Maribela ang telepono sa sofa. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho na parang bula. Muli siyang humarap kay Ning at ang lamig sa kanyang mga mata ay bumalik. Mas matindi pa kaysa kanina. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Maribela. Ang boses ay isang mahinang bulong na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Siguraduhin mong matuyo ang sahig na yan bago ako bumaba para maghapunan. Dahil kung hindi, luningning, wala kang kakainin, kahit isang butil ng kanin. Sa loob ng isang malamig at napakatahimik na boardroom sa Singapore, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sabay-sabay na pagtipa sa mga laptop, si Don Alejandro de Villa ay isang hari. Ang kanyang bawat salita ay may bigat, ang kanyang bawat desisyon ay batas. Matagumpay niyang naisara ang isang kontrata na magdadala ng milyon-milyong dolyar sa kanyang kumpanya. Habang nag-aayos ng mga papeles, ang kanyang mga abogado at kasosyo, sandaling sumandal si Alejandro sa kanyang upuan. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather na pitaka at maingat na inilabas mula roon ang isang litrato. Isang kupas at medyo lukot ng litrato ni Luningning noong ito'y 4 na taong gulang pa lamang. Nakangiti ng pagkatamis-tamis habang yakap ang isang teddy bear na mas malaki pa sa kanya. Para sa kanya ang lahat ng ito. Ang bawat pagpupuyat, ang bawat biyahe, ang bawat pakikipagnegosasyon. Lahat ay para mabigyan si Ning ng buhay na hindi nito kailanman sasapitin ang anumang hirap. Ito ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Idinayal niya ang numero ng kanilang bahay sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses na kasing tamis ng pulot ang sumagot. "Hello, darling." "Maribela," sagot ni Alejandro, at ang kanyang boses negosyante ay agad na lumambot. "Kumusta ang mag-ina ko?" Narinig niya ang mahinang tawa ni Maribela sa kabilang linya. Isang tunog na para sa kanya ay musika. "We're fine, darling. Actually, more than fine. Katatapos lang ng piano lesson ni Ning. Alam mo ba?" Sabi ng kanyang guro, "She's a natural. Manang-mana sa'yo ang talino." Isang alon ng pagmamalaki ang bumalot sa puso ni Alejandro. Iyon ang gusto niyang marinig, na ang kanyang anak ay masaya, ligtas, at abala sa mga bagay na magpapaunlad sa kanya. Talaga? That's my girl. Pakausap naman ako sa kanya. Miss na miss ko na ang boses ng prinsesa ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya, bago muling nagsalita si Maribela sa malambing nitong tono. "Ay darling, pasensya na. Kasalukuyan siyang nagpapahinga ngayon. Medyo napagod yata sa pagpapractice. Alam mo na, she's concentrating so hard. Ayaw ko namang istorbohin. Baka maging cranky pa." Tumango si Alejandro. Kahit hindi siya nakikita ng asawa, lohikal naman ang sinabi nito. "Sabagay, sige, hayaan mo na siyang magpahinga. Just tell her daddy called and that I love her very much." "Of course, darling. I will. We miss you. Umuwi ka na agad." "Malapit na. I love you. I love you too." Pagkababa ng tawag, isang kasosyong Singaporean ang lumapit sa kanya at tinapik siya sa balikat. "A call from the family, Mr. De Villa. You are a true family man, working so hard for them." Napangiti si Alejandro. Tumango siya, bahagyang umangat ang dibdib. "They are my everything." Ngunit habang pabalik na sila sa kanilang hotel, may kung anong bahagyang pag-aalala ang nagsimulang kumaa sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi niya lubos maintindihan.
Muli niyang inalala ang mga nakaraang tawag niya sa bahay. Laging ganito ang eksena. Tatawag siya, sasagutin ni Maribela, at kapag gusto niyang kausapin si Ning, laging may dahilan. Minsan, natutulog. Minsan, naliligo. Minsan may ginagawang homework. O kaya, tulad ngayon, nagpapahinga. Hindi ba dapat, bilang isang bata, ay sabik itong makausap ang ama na malayo? Bakit parang hindi na niya naririnig ang boses ng sarili niyang anak? Ang huling malinaw niyang alaala ng boses ni Ning ay isang mahinang, "Hello, Daddy." Ilang buwan na ang nakalipas bago ito biglang naputol at si Maribela na ang muling nagsalita. Sinasabing nahihiya raw ang bata. Nahihiya? Ang kanyang Ning na dati walang tigil sa pagkukwento? Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Para siyang isang negosyanteng nakakita ng isang maliit na depekto sa isang perpektong kontrata. Isang maliit na bagay na maaaring maging sanhi ng pagguho ng lahat. Itinapon niya ang lahat ng luhika. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi pang negosyo. Ito ay pakiramdam ng isang ama. Pagdating sa kanyang hotel suite, hindi na siya nag-abala pang maghubad ng kanyang coat. Tinawagan niya agad ang kanyang sekretarya. Ang boses niya ay muling naging desidido at puno ng awtoridad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa negosyo. "Elena," sabi niya, "cancel all my meetings for tomorrow. I-book mo ako sa pinakamaagang flight pabalik ng Maynila ngayong gabi." Hindi na inantay ni Don Alejandro ang kanyang driver sa airport. Siya na mismo ang nagmaneho pauwi. At sa bawat pag-apak niya sa silinyador, ay tila hinahabol niya ang isang bagay na hindi niya mapangalanan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Sa halip, ito'y lalong tumitindi habang papalapit siya sa dambuhalang gate ng kanilang mansyon. Hawak niya sa passenger seat ang isang malaking manika na may kulay rosas na bestida. Ang pinakamalaki at pinakamagandang nakita niya sa toy store ng airport. Isang sorpresang magpapangiti sa kanyang prinsesa. Iyon ang nasa isip niya. Isang yakap, isang halik. At ang nangiti ni Ning ang sasalubong sa kanya. Maingat niyang ipinasok ang kanyang susi sa pinto para hindi makagawa ng ingay. Nais niyang sorpresahin ang lahat. Pagbukas niya ng pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang malawak na foyer na kadalas ay may maririnig na mahinang tugtog ng classical music o ang tunog ng mga yabag ng kasambahay ay tila isang abandonadong lugar. Ang tanging naririnig niya ay ang paghampas ng pendulum ng kanilang lumang grandfather clock. "Ning, Maribela?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Nagsimula siyang maglakad papasok at ang mamahaling manika sa kanyang kamay ay biglang parang naging napakabigat. Isang pakiramdam na may mali. Mayroong sobrang mali. At doon niya narinig isang mahinang hikbi. Halos hindi marinig, pero sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Sinundan niya ang tunog na nagmumula sa direksyon ng kusina. Habang papalapit siya, naging mas malinaw ang tunog. Hindi lang ito hikbi, may kasama itong galit na bulong. Boses ni Maribela. "Wala kang kwenta. Pasanin." Tumigil ang pagtibok ng puso ni Alejandro. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, itinulak niya ang swing door ng kusina. Ang sumunod na segundo ay tila bumagal ang lahat. Ang imahe sa kanyang harapan ay isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan habang siya'y nabubuhay. Nakaluhod sa basang sahig ang kanyang anak na si Luningning. Basang-basa ang buhok nito at ang damit ay may mga mantsa ng maruming tubig. Sa tabi nito, nakatayo si Maribela. Ang isang kamay nito ay mariing nakadiin sa likod ng ulo ni Ning habang pilit na inilulubog ang mukha ng bata sa isang timba ng maduming tubig. "Hindi ka titigil sa pag-iyak? Sige, bigyan kita ng dahilan para umiyak." Ngunit hindi iyon ang pinakakumalantog sa kaluluwa ni Alejandro, ang mga kamay ng kanyang anak.
Ang maliliit na kamay ni Ning na dapat sana'y humahaplos sa mga tipan ng piano ay nakasayad sa sahig, mapulang-mapula, namamaga, at dumudugo. Nabitiwan ni Alejandro ang manika. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog at ang perpektong porselanang mukha nito ay nabasag. Sa tunog na yon, lumingon si Maribela. Ang malademonyong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng gulat at pagkasindak nang makita si Alejandro na nakatayo sa may pinto. Para kay Alejandro, ang mundo ay nawalan ng tunog. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata ng kanyang anak, ang mga sugat sa kamay nito, at ang mukha ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. Isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito sigaw ng tao. Ito ay ungol ng isang hayop na nasaktan ng malubha. Sa isang kisap mata, tinahak niya ang pagitan nilang tatlo at buong lakas na itinulak si Maribela palayo. Tumilapon ito at bumagsak sa sahig. Ngunit hindi niya ito pinansin. Agad niyang nilapitan si Ning at marahang itinaas mula sa pagkakaluhod. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nanginginig ang buong katawan ng bata. Nanginginig din ang buong katawan niya. Ning, anak! Bulong niya. Ang boses ay basag. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga kamay ni Ning. Nang makita niya ng malapitan ang mga sugat, ang balat na nagbabalat, ang sariwang dugo, isang bagay sa loob niya, ang tuluyang nadurog, ang puso ng isang ama. Ang puso ng isang lalaking naging bulag. Bawat patak ng dugo sa kamay ni Ning ay parang asidong tumutunaw sa kanyang kaluluwa. Bawat pasa, bawat galos ay isang testamento sa kanyang pagkukulang, sa kanyang katangahan. Paano niya ito hindi nakita? Paano niya hinayaang ang halimaw na ito ay manirahan sa ilalim ng iisang bubong kasama ng kanyang pinakamamahal na anak? Mula sa sahig kung saan ito bumagsak, dahan-dahang tumayo si Maribela. Ang pagkasindak sa kanyang muka ay napalitan ng isang desperadong pagtatangka na kontrolin ang sitwasyon. Bigla siyang nagsimulang humikbi, isang pag-iyak na pilit at walang tunay na luha. Alejandro, darling, thank God you're home, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pagkukunwari. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa batang yan. Nagre-rebelde siya. Sinadya niyang saktan ang sarili niya para palabasin na sinasaktan ko siya. Sinubukan niyang lumapit, ngunit ang mga mata ni Alejandro ay unti-unting umangat mula sa mga kamay ni Ning patungo sa mukha niya. At natigilan si Maribela. Ang mga matang yon, ang mga matang dati puno ng paghanga at pagmamahal para sa kanya, ay wala ng anumang emosyon. Ito ay malamig. Kasing lamig ng kamatayan. At sa gitna ng lamig na yon, may nagsisimulang mag-apoy. Isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Huwag, sabi ni Alejandro. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat na parang bakal. Huwag kang lalapit. Bawat salita ay isang babala. Bawat salita ay isang patalim. Pero darling, hindi mo naiintindihan. Pagpupumilit ni Maribela at ang kanyang pag-arte ay naging mas desperado. She's manipulating you. Look at me. Ako ang biktima dito. Tingnan mo. Tinulak mo ako. Pero hindi na nakikinig si Alejandro. Ang tanging nakikita niya ay ang takot sa mga mata ni Ning na nakasubsob sa kanyang dibdib. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panginginig ng maliit na katawan sa kanyang mga bisig. At ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang paulit-ulit na tanong, bakit hindi ko siya pinrotektahan? Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Ning. Shh! Nandito na si Daddy. Hindi ka na niya sasaktan. Pangako. At muli, itinuon niya ang kanyang nag-aapoy na mga mata kay Maribela. Sa isang iglap, ang mahinang boses ay nawala. At napalitan ito ng isang sigaw na yumanig sa buong kusina. Isang sigaw na puno ng lahat ng sakit
pagsisisi at galit na naipon sa kanyang puso sa loob lamang ng ilang minuto. "Umalis ka!" Napaurong si Maribela. Tunay na takot na ngayon ang mababakas sa kanyang mukha. "Umalis ka sa pamamahay ko!" Sigaw muli ni Alejandro, at sa pagkakataong ito, ang bawat salamin sa kusina ay tila nanginig. "Huwag na huwag mo nang hahayaang makita ko pa ang pagmumukha mo dito. Labas!" Nanatiling nakatayo si Maribela, hindi makapaniwala na ang lalaking dati sunod-sunuran sa kanyang mga ngiti ay ngayoy nag-aalab sa galit. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang plano ay nabigo. At sa kanyang pagkatulala, nakita niya ang isang bagay na mas nakakatakot pa sa galit ni Alejandro. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang determination ng isang amang nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog at ngayon ay handang pumatay para protektahan ang kanyang anak. Ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa isipan ni Don Alejandro. Ang tanging malinaw ay ang bigat ng katawan ni Ning sa kanyang mga braso at ang malamig na pakiramdam ng mga luha nito na tumatagos sa kanyang mamahaling suit. Hindi na ito umiiyak ng malakas. Ito ay isang tahimik na pagtangis ng isang kaluluwang matagal nang sumuko. Pagdating nila sa emergency room ng St. Luke's, ang kanyang presensya ay agad na nag-utos ng aksyon. Hindi na niya kailangang sumigaw. Ang nanlilisik niyang mga mata at ang basag niyang boses nang sabihin niyang, "Kailangan ko ng pinakamagaling na pediatrician ninyo. Ngayon na." Ay sapat na. Isang matandang doktor na may malumanay na muka ang sumuri kay Ning sa isang pribadong silid. Si Alejandro ay nakatayo sa isang sulok, hindi maalis ang tingin sa bawat haplos ng doktor sa kanyang anak, sa bawat pagtingin nito sa mga pasa at sugat. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Matapos ang pagsusuri, kinausap siya ng doktor sa labas. "Mr. De Villa," mahinahon nitong simula. "Ang mga sugat po sa kamay ng inyong anak, they are consistent with chemical burns from harsh detergents, aggravated by friction. Hindi po ito basta-bastang sugat lang." Tumango lang si Alejandro, hindi makapagsalita. Nagpatuloy ang doktor, maingat ang bawat salita. "Bukod pa riyan, may nakita rin kaming mga lumang pasa sa kanyang mga braso at likod. Nasa iba't ibang yugto na ng paghilom. May mga senyales din po ng malnutrisyon. Ang mga pisikal na ebidensyang ito, they paint a picture of prolonged physical abuse." Bawat salita ng doktor ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Alejandro. Prolonged. Matagal na. Ibig sasabihin, hindi ito ang unang pagkakataon. Naganap ito ng paulit-ulit sa loob mismo ng kanyang pamamahay habang siya ay abala sa pagpapayaman. Iniisip na ibinibigay niya ang lahat para sa kanyang anak. Ang katotohanan ay, ibinigay niya ang kanyang anak sa isang demonyo. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa sakit na kanyang nararamdaman. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagsisisi. Ang natitira na lang ay ang pangangailangang managot ang may sala. Matapos magamot ang mga kamay ni Ning at mabigyan ng mild sedative para makatulog, iniuwi na rin siya ni Alejandro. Maingat niya itong inihiga sa kama at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, pinagmasdan niya ang kwarto ng kanyang anak. Ang mga manika ay maayos na nakahanay sa isang estante, hindi nagagalaw. Ang mga libro ay nakasara, tila hindi nabubuklat, at ang puting baby grand piano sa sulok ay nababalutan ng manipis na alikabok. Hinalikan niya si Ning sa noo at bumulong, "Patawarin mo si Daddy. Simula ngayon, babawi ako. Pangako." Paglabas ng kwarto, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang unang tinawagan ay ang pinuno ng kanyang security team. "Gusto kong lagyan mo ng hidden cameras at microphones ang bawat sulok ng bahay na ito." Utos niya. Ang boses ay walang emosyon. Ang sala, ang kusina, ang library,
ang kwarto ni Maribela. Lahat. Maliban sa kwarto ni Ning. Gamitin mo ang pinakamoderno at pinakamaliit na hindi mahahalata. Gusto kong matapos yan bago sumikat ang araw. At isa pa, walang sino man ang pwedeng makaalam nito. Naiintindihan mo? Yes, Don Alejandro. Sagot mula sa kabilang linya. Isinara niya ang tawag at nagtungo sa kanyang madilim na opisina. Umupo siya at tinitigan ang walang laman na mesa. Pagkatapos ay idinayal niya ang isang numero na halos kabisado na niya. Ricardo, sabi niya nang sagutin ang tawag. Alex, napatawag ka? Akala ko nasa Singapore ka? Tanong ng boses sa kabilang linya, ang boses ni Attorney Ricardo Vargas, ang kanyang abogado at matalik na kaibigan sa loob ng 20 taon. Umuwi ako. Rick, kailangan ko ng tulong mo. Ang boses ni Alejandro ay nagkaroon ng bahagyang lamat. Nahuli ko si Maribela. Sinasaktan niya si Ning. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Ano? Anong sinasabi mo? May pagkabiglang tanong ni Vargas. She was hurting my daughter, Rick. Malala. Diyos ko, ang halimaw na yon. Sigaw ni Vargas, puno ng pagkagalit at simpatiya. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Don Alejandro, we will destroy her. We will make sure she never comes near you or that child ever again. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Bukas na bukas din, magsasampa tayo ng kaso. Isang bahagi ng bigat sa dibdib ni Alejandro ang bahagyang gumaan. Si Ricardo ang kailangan niya. Isang taong mapagkakatiwalaan niya ng lubusan. Salamat, Rick. Salamat. Pagkababa ng tawag, sumandal si Alejandro sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Ang digmaan ay nagsisimula pa lang, ngunit alam niyang mayroon siyang pinakamagaling na general sa kanyang panig. Sa loob ng kanyang sasakyan, ilang kanto mula sa mansyon ng mga Divilla, ibinaba ni Attorney Vargas ang kanyang telepono. Ang ekspresyon ng simpatiya at pagkagalit sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho na para bang isang maskarang hinuhubad. Ang pumalit dito ay isang malamig at kalkuladong tingin. Binuksan niya ang kanyang messaging app at nagtipa ng isang maikling mensahe sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang contacts. Plano A palpak. Ituloy ang plano B. Ipinadala niya ito sa contact na may pangalang MR. Hindi luha ng pagkatalo ang pumapatak mula sa mga mata ni Maribela habang nagmamadali siyang inilalagay ang kanyang mga damit at alahas sa isang maleta. Ito ay luha ng matinding galit at kahihiyan. Ang bawat mamahaling damit na kanyang itinitiklop ay tila isang insulto. Ang bawat kumikinang na alahas ay isang paalala ng paraisong biglaang inagaw mula sa kanya. Pinalayas siya. Siya, si Maribela Reyes, na pinangarap at pinagplanuhan ang bawat hakbang para makapasok sa mundong ito, ay pinalayas na parang isang basahan. Sa isang maliit at madilim na coffee shop sa Legazpi Village, isang lugar na hindi niya kailanman pupuntahan, kung hindi dahil sa sitwasyon, nagkita sila ng kanyang pinsan na si Marco. Si Marco, na laging kalmado at kalkulado, ang kanyang naging kanlungan sa gitna ng unos. Pinagmukha niya akong basura sa sarili kong pamamahay. Nanggigigil na, sabi ni Maribela. Ang kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Ang kapal ng mukha niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanila. Ginawa mo para sa kanila o ginawa mo para sa sarili mo? Mahinahong tanong ni Marco, walang bahid ng panghuhusga. Kalma. Ang emosyon ang sisira sa atin. Ang galit ay panggatong Maribela, hindi ang mismong apoy. Gamitin mo yan ng tama. Huminga ng malalim si Maribela. Pilit na pinapakalma ang sarili. Anong gagawin natin? Nasa kanya ang lahat. Ang pera, ang kapangyarihan, ang bata. Ngumisi si Marco. Nasa kanya nga ang kapangyarihan. At iyon mismo ang gagamitin natin laban sa kanya. Sa mundong ito,
Ang katotohanan ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya, bibigyan natin sila ng ibang kwento. Makalipas ang 2 araw, sumabog ang balita. Isang eksklusibong panayam sa isang sikat na online gossip site. Ang larawan ay si Maribela de Villa, nakasuot ng simpleng puting bestida, bahagyang magulo ang buhok, at may mga bakas ng luha sa kanyang mga mata na tila pinipilit itago. Ang pamagat, asawa ng bilyonaryo, nagsalita na. Ang buhay ko sa mansyon ay isang gintong kulungan. Sa video, si Maribela ay isang perpektong larawan ng isang biktima. Bawat salita niya ay maingat na pinili. Bawat hikbi ay nasa tamang tiyempo. Si Alejandro, mabuti siyang tao sa harap ng publiko. Sabi niya, ang boses ay basag. Pero sa likod ng mga saradong pinto, iba siya. May mga sandaling hindi niya makontrol ang kanyang galit, lalo na kapag pagod galing sa trabaho. Sinaktan ka ba niya? Tanong ng reporter. Yumuko si Maribela, hinahayaan ang kanyang buhok na takpan ng kanyang mukha. Hindi ko nais na siraan ang ama ng aking stepdaughter. Pero, oo, at ang masakit pa, ginagamit niya ang bata. Si Ning, para kontrolin ako. Ako, natatakot ako para sa kaligtasan naming dalawa. Mabilis kumalat ang kwento. Dinagdagan pa ito ng mga source na nagpapatunay na si Don Alejandro ay may temper issues. Ang mga larawan niya na seryoso at nakakunot ang noo sa mga business meeting ay biglang ginamit bilang ebidensya ng kanyang pagiging abusado. Samantala, sa isang penthouse sa BGC, nanonood sina Maribela at Marco habang lumalabas ang kanilang kwento sa bawat entertainment news program. Nagsasali ng champagne si Marco. Tingnan mo, sabi niya, itinuturo ang TV. Hindi na siya si Don Alejandro de Villa, ang iginagalang na negosyante. Isa na siyang kontrabida sa isang teleserye. At ikaw, pinsan, ikaw ang api-apihang bida. Tinanggap ni Maribela ang kopita ng champagne. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate, mga mensahe ng suporta mula sa mga kaibigan na dati kinaiinisan siya. Ang pera lang ba talaga ang habol mo rito, Bella? Tanong ni Marco habang pinagmamasdan ang tagumpay nila. O may mas malalim pa? Tumingin si Maribela sa kanyang pinsan at sa unang pagkakataon, ang pagkukunwari sa kanyang mga mata ay ganap na naglaho. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas matanda at mas madilim. Puro pagkamuhi. Naaalala mo ba kung paano namatay si Papa? Mahina niyang tanong. Hindi siya inatake sa puso. Pinatay siya. Pinatay siya ng kahihihiyan ng mabili ng De Villa Corporation. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa halagang wala pa sa kalahati ng tunay nitong presyo. Business is business, sabi ni Alejandro noon sa balita. Isang transaction lang para sa kanya. Para sa atin, iyon ang katapusan ng lahat. Itinaas niya ang kanyang kopita. Kinuha niya ang negosyo ng pamilya natin. Kaya kukunin ko ang lahat sa kanya. Ang pera, ang reputasyon, at ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingin siya sa bintana, sa malawak na syudad na dati pag-aari ni Alejandro. Yang nag-iisang bagay na tunay niyang minamahal. Ang batang yon. Sisirain ko si Alejandro gamit ang sarili niyang dugot laman. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Kinausap niya ang nasa kabilang linya ng ilang sandali bago ibinaba ito na may malapad na ngiti. Galing sa abogado natin. Sabi niya kay Maribela, tinanggap na ng korte ang petisyon. May inilabas ng temporary protection order laban kay Don Alejandro de Villa. Humarap siya kay Maribela, ang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. At higit sa lahat, tinanggap din nila ang unang mosyon natin. Inihain na ang kaso. Idinimanda mo siya para sa physical at psychological abuse at hinihiling mo sa korte ang temporary sole custody. Kay Luningning, ang mga sumunod na araw ay isang bagyo ng kahihiyan. Ang pangalan ni Don Alejandro de Villa, na dati simbolo ng tagumpay at respeto,
ay ngayoy kinakaladkad sa putik. Ang bawat article online, bawat chismis sa TV ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga tawag mula sa mga kasosyo sa negosyo ay naging dalang. Ang mga imbitasyon sa mga social gathering ay biglang natigil. Ang mundo ay mabilis tumalikod. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroon siyang isang santuwaryo, ang katahimikan ng kanyang tahanan kasama si Ning. Isang hapon, habang marahan niyang sinusuklayan ang buhok ng kanyang anak na nakaupo sa wheelchair sa may hardin, naramdaman niya ang isang klase ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Si Ning ay tahimik pa rin, ngunit hindi na ito nanginginig sa takot. Minsan, kapag nagbabasa siya ng kwento, may nakikita siyang bahagyang namangiti sa mga labi nito. Iyon lang ay sapat na. Hindi na ulit aalis si Daddy nang hindi ka kasama, anak. Bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Ning. Hinding-hindi na. Isang maliit na tango mula kay Ning ang kanyang naging sagot. Iyon ay sapat na. Dumating si Attorney Ricardo Vargas sa mansyon ng hapong iyon. Ang mukha ay puno ng determinasyon. Alex, sabi nito, handa na ang lahat. Kailangan ko na lang ang pinakamalakas nating ebidensya. Dinala siya ni Alejandro sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalagay ang isang itim na external hard drive. Simple lang itong tingnan, ngunit naglalaman ito ng katotohanan. Ang bawat sigaw, bawat sampal, bawat salitang masakit na binitiwan ni Maribela. Lahat ay nakarecord. Ito na yon, Rick, sabi ni Alejandro. Ang boses ay seryoso. Kinuha niya ang hard drive at iniabot sa kanyang abogado. Bawat segundo ng impyerno na pinagdaanan ng anak ko, nandyan sa loob niyan. Tinanggap ito ni Vargas na parabang isang sagradong bagay. This is it, Alex. Ito na ang magiging huling pako sa kabaong ni Maribela. Sa tulong nito, hindi lang natin mapapawalang bisa ang kaso niya, kundi makakasuhan din natin siya ng child abuse at perjury. Manalo tayo dito. Sigurado yan. Isang malaking tinik ang tila nabunot sa dibdib ni Alejandro. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Tumingin siya sa kanyang kaibigan, ang taong kasama niya mula pa noong nagsisimula pa lang siya. Buhay ng anak ko, ang nakasalalay diyan, Rick. Pinagkakatiwalaan kita. Tinapik ni Vargas ang kanyang balikat. At hinding-hindi ko sisirain ang tiwalang yan. Magtiwala ka sa akin. Ngunit ang tiwala ay isang babasaging bagay. Kinagabihan, sa isang madilim na basement parking ng isang halos abandonadong gusali sa Makati, ipinarada ni Atty. Vargas ang kanyang Mercedes-Benz sa tabi ng isang haligi. Walang ibang tao sa paligid. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng tumutulong tubig mula sa isang tubo sa itaas. Ilang sandali pa, isang anino ang lumabas mula sa likod ng isa pang sasakyan. Si Marco Reyes, walang palitan ng salita. Binuksan ni Vargas ang kanyang bintana. Mula sa kanyang tabi, kinuha niya ang isang kaparehong itim na external hard drive. Isang perpektong kopya ng ebidensya ni Alejandro. Iniabot niya ito kay Marco. Kinuha ito ni Marco at sinuri. Pagkatapos, kinuha niya ang isang makapal na itim na portfolyo mula sa kanyang likuran at ipinatong sa bintana ng kotse ni Vargas. Binuksan ito ni Vargas. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga bigkis ng tig-1,000 piso. Daan-daang libo. Marahil ay milyon. Isinara niya ito nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Magaling, sabi ni Marco. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang hard drive. Ngayon, alam na natin kung ano mismo ang mga barahan niya. Hindi na tayo manghuhula sa dilim. Ngumisi siya. Tingnan natin kung paano siya lalaban kung alam natin ang bawat galaw niya. Tumalikod na si Marco at naglakad pabalik sa dilim. Naglaho na parang isang multo. Pinaandar na ni Vargas ang kanyang sasakyan at umalis na tila walang nangyari.
Kalahating oras ang lumipas habang si Alejandro ay nakaupo sa kanyang opisina at tinitingnan ang natutulog na si Ning sa monitor ng baby cam. Tumunog ang kanyang telepono. Si Ricardo Vargas. "Alex," sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. "May problema tayo." Agad na kinabahan si Alejandro. "Anong problema?" "Sinuri ko kasama ng technical team ko ang mga video," sabi ni Vargas. "Malinaw, matibay, pero may isang malaking problema, isang technicality. Dahil kinuha ang mga video ng walang pahintulot ni Maribela at sa loob ng bahay na itinuturing din niyang tirahan, maaaring questionin ng kanyang abogado ang legalidad nito sa ilalim ng anti-wiretapping law. May posibilidad, Alex. May malaking posibilidad na hindi ito tanggapin ng korte bilang ebidensya." Nabitawan ni Alejandro ang kanyang hawak na ballpen. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa gabi sa Singapore. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," sabi ni Vargas na may tunog ng pagsisisi sa kanyang boses, "ang alas natin. Baka hindi pala natin magamit." Ang gabi ay hindi naligtas na kanlungan para kay Luningning. Ito ay isang madilim na entablado kung saan paulit-ulit na itinatanghal ang kanyang mga bangungot. Wala roong mga halimaw na may matatalas na kuko o mga multo sa ilalim ng kama. Ang halimaw sa kanyang panaginip ay may magandang mukha at matamis na ngiti. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay kasabay ng amoy ng panlinis ng sahig. Ang mga kamay nito na may perpektong pulang kuko ay ang parehong mga kamay na dumidiin sa kanyang ulo, naglulubog sa kanya sa maruming tubig. Pabigat, pabigat, pabigat. Ang salita ay isang alingawngaw na yumayanig sa kanyang panaginip. Gumigising siyang humihingal. Ang dibdib ay masikip at ang mga pisngi ay basa ng luha. Ngunit ngayon, may kaibahan na. Sa bawat paggising niya mula sa bangungot, may isang mainit na presensya ang agad na yumayakap sa kanya. May isang magaspang ngunit malambing na kamay ang humahaplos sa kanyang buhok. "Shh! Nandito lang si Daddy," bulong ni Alejandro sa dilim. "Panaginip lang yon. Ligtas ka na." At sa bawat pagkakataon, mas mabilis na humuhupa ang kanyang takot. Ang init ng yakap ng kanyang ama ay ang tanging bagay na kayang magtaboy sa lamig na iniiwan ni Maribela. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Alejandro si Ning. Kung nasaan ang ama, naroon din siya. Nakaupo sa kanyang wheelchair sa isang sulok ng opisina nito sa bahay habang kausap nito sa telepono si Attorney Vargas. Dala-dala siya sa kotse sa mga biyahe nitong hindi niya naiintindihan. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ng kanyang ama. Nakikita niya kung paano ito napapabuntong hininga kapag akala nito'y hindi siya nakatingin. Alam niyang may problema, isang problemang mas malaki pa sa mga sugat sa kanyang kamay na unti-unti nang naghihilom. Isang araw, dinala siya ni Alejandro sa isang simpleng subdibisyon sa labas ng Maynila. Huminto sila sa tapat ng isang maliit na bahay na may mga nakasampay na damit sa labas. May lumabas na isang babae. Si Aling Nelia, ang dati nilang kasambahay na laging may dalang candy para sa kanya. Ang babaeng unang nagturo sa kanya ng Twinkle, Twinkle Little Star sa piano. Nakita ni Ning ang nangiti sa mukha ni Aling Nelia nang makita siya, ngunit agad itong napawi nang makita nito si Alejandro sa kanyang likuran. Nakita ni Ning kung paano namutla si Aling Nelia, kung paano ito umiling-iling habang may sinasabing pabulong ang kanyang ama. Nakita niya ang takot sa mga mata nito bago ito mabilis na pumasok sa loob at isinara ang pinto. Naiwan silang nakatayo sa labas. Nakita ni Ning ang pagbagsak ng mga balikat ng kanyang ama. Isang senyas ng pagkatalo. Hindi na ito nagsalita habang pabalik sila sa kotse. Pinagmasdan lang ni Ning ang mukha nito habang nagmamaneho. Isang maskara ng kalungkutan at frustrasyon. Hindi alam ni Ning na ang pagbisitang yon ay isa lamang sa marami.
Isang montage ng mga saradong pinto at nanginginig na pagtanggi. Binisita ni Alejandro ang lahat ng dating kasambahay na biglaang umalis sa panahon ni Maribela. Ang hardinero na nahulog umano sa hagdanan, ang driver na nag-resign ng walang dahilan. Pare-pareho ang kanilang reaksyon, takot, pagtanggi. Ang ilan ay binantaan siyang itatawag ng pulis. Ang iba ay umiiyak na nagmamakaawang iwan na lang sila sa kapayapaan. Ang lason ni Maribela at Marco ay malalim at malawak ang pagkalat. Isang gabi, sa loob ng maliit na bahay na yon, hindi mapakali si Aling Nelia. Ang imahe ni Ning sa wheelchair, ang mga mata nitong tila nangungusap, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang mga benda sa kamay ng bata ay parang multong bumabagabag sa kanyang konsensya. Naaalala niya ang mga araw na palihim niyang dinadalhan ng pagkain si Ning kapag pinarurusahan ito ni Maribela. Naaalala niya ang mga hikbi na naririnig niya mula sa kwarto ng bata. Naaalala niya kung bakit siya umalis, dahil tinakot siya ni Maribela na ididiin sa salang pagnanakaw kapag nagsalita siya. Kinuha niya ang kanyang rosaryo at nagsimulang magdasal, ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito si Alejandro, isang lalaking nakasombrero at salamin ang nakatayo sa labas. Si Marco Reyes, hindi na ito nag-abalang magkunwari. Narinig ko, binisita ka raw ni G. De Villa. Malamig nitong sabi, nanginginig na tumango si Aling Nelia. Mabuti, sabi ni Marco. Ibig sabihin, nagkakaintindihan tayo. Inabutan niya ito ng isang makapal na puting sobre. Isang maliit na tulong para sa pamilya mo sa probinsya. Alam mo na, para masigurong ligtas sila at tahimik. Ang banta ay malinaw. Nakabalot sa isang pekeng alok ng tulong. Kinuha ni Aling Nelia ang sobre. Ang mga kamay ay nanginginig. Wala po akong sasabihin. Halos pabulong niyang sabi. Alam ko, ngumisi si Marco. Dahil ang matalinong tao ay alam kung kailan dapat manahimik. Pagkaalis ni Marco, binuksan ni Aling Nelia ang sobre. Puno ito ng pera. Pera na kayang magpagamot sa kanyang asawang may sakit. Pera na kayang magpaaral sa kanyang mga apo. Pera na kapalit ng kaluluwa. Pinagmasdan niya ang pera at pagkatapos ay ang rosaryo sa kanyang kabilang kamay. Sa kanyang isipan, nag-uumpugan ang imahe ng kanyang pamilya at ang imahe ng mga mata ni Luningning. Samantala, sa mansyon, si Ning ay nakaupo sa harap ng grand piano na nababalutan pa rin ng alikabok. Sa unang pagkakataon, mula nang umuwi ang kanyang ama, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lapitan ito. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa makintab at saradong takip nito. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay na may benda pa rin. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Inilapit niya ito sa mga tipa. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang malamig na boses ni Maribela. Huwag na huwag mong hahawakan yan. Ang maruruming kamay na tulad ng sayo ay hindi nababagay dyan. Binawi niya ang kanyang kamay na parang napaso. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang wheelchair palayo sa piano, palayo sa musika, palayo sa isang bahagi ng kanyang sarili na pinilit patayin. Sa kabilang banda ng Maynila, si Aling Nelia ay gumawa ng isang desisyon. Kinuha niya ang sobre ng pera at itinago ito sa ilalim ng kanyang kutsyon. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lumang prepaid phone na hindi niya ginagamit. Nanginginig ang mga daliri habang idinadayal niya ang isang numero mula sa isang kapirasong papel. Nang may sumagot, hindi siya nagsalita. Huminga siya ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob. Mag-ingat po kayo. Bulong niya. Halos hindi marinig. Binago ang kanyang boses para hindi makilala. Mag-ingat po kayo sa abogado ninyo. Bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya,
Mabilis niyang pinatay ang tawag at kinalas ang SIM card. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang hustisya ay dapat sanang naghahari. Ngunit para kay Don Alejandro de Villa, ang lugar na yon ay parang isang arena ng mga Romano kung saan siya ang gladiator na walang kalasag. Sa kabilang panig, nakaupo si Maribela, nakasuot ng konserbatibong puting damit. Ang buhok ay nakapusod ng simple. Ang itsura niya ay ang perpektong imahe ng kalinisan at pagiging biktima. Sa tabi niya ay si Marco Reyes. Ang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala para sa kanyang pinsan. Siya ang haligingang suporta. Isang perpektong palabas at sa tabi ni Alejandro, naroon si Atiroino Ricardo Vargas, bumubulong ng mga salita ng kumpiyansa. Relax, Alex. Hayaan mo silang magsalita. The truth is on our side. Ngunit ang misteryosong tawag kagabi ay patuloy na bumabagabag kay Alejandro. Mag-ingat po kayo sa abogado ninyo. Sinubukan niyang baliwalain iyon. Itinuring na paninira lang ng kampo ni Maribela. Pero ang tinig na iyon, kahit pilit na binago, ay may bahid ng desperasyon at katotohanan. Unang isinalang sa witness stand, si Maribela. Ang kanyang testimonya ay isang obra maestra ng pag-arte. Bawat salita ay may kasamang tamang emosyon. Ikinuwento niya ang isang buhay na puno ng takot, ang pagiging isang asawang kontrolado at minamaltrato sa emosyonal at pisikal na paraan. Gusto ko lang naman pong maging isang mabuting ina kay Ning. Sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata, sapat lang para makita ng lahat. Pero ginagamit siya ni Alejandro laban sa akin. Kapag hindi ko sinusunod ang gusto niya, pinarurusahan niya ako at sinasaktan ang sarili niyang anak para palabasin na ako ang may kasalanan. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig mula sa mga tao sa courtroom. Objection! Sigaw ni Vargas tumayo. Hearsay! Walang basihan! Sustained! Sabi ng hukom. Ngunit ang lason ay naikalat na. Sunod na tumestigo si Marco Reyes. Ikinuwento niya ang mga pagkakataong nakita niya ang mga pasa ni Maribela. Ang mga gabing umiiyak ito sa telepono. Nagpresenta siya ng mga text message, maingat na pinili at pinutol para magbigay ng ibang kahulugan, kung saan si Alejandro ay nagmumura o nagbibigay ng mga utos na tila ba malupit. Si Don Alejandro ay isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya, taimtim na sabi ni Marco. At kapag hindi niya ito nakuha, nagiging halimaw siya. Nang turn na ng kanilang depensa, tumayo si Atty. Vargas. Your Honor, Anya, ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan at mayroon kaming ebidensya na magpapatunay dito. Tumingin si Alejandro sa kanya. Ito na ang sandaling hinihintay niya, ang katotohanan. Your Honor, patuloy ni Vargas, mayroon kaming mga video recording na magpapakita kung sino talaga ang nananakit kay Luningning Santos. Isang alingaungaw ng pananabik ang dumaan sa korte. Ang abogado ni Maribela ay tumayo para tumutol, ngunit sinabi ni Vargas na handa silang patunayan ang kahalagahan nito. Nag-recess ang korte habang inihahanda ang technical equipment. Tumingin si Alejandro kay Vargas. Ito na, Rick. Tapusin na natin to. Ngumiti si Vargas. Tapos na talaga to, Alex. Nang bumalik ang lahat, ang mga ilaw ay bahagyang pinatay. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa malaking screen sa harap. Nais naming ipresenta ang ebidensya ng prosekusyon na nakuha mula sa isang hard drive na isinumite ni Ginoong de Villa sa kanyang abogado, sabi ng clerk of court. Kumunot ang noo ni Alejandro. Bakit prosekusyon ang nagpipresenta? Pero bago pa siya makapagtanong, nagsimula na ang video. Ang unang eksena ay malabo, ngunit ito ay kuha mula sa isa sa mga kamera sa sala. Nasa video, si Maribela kausap si Ning. Walang audio. Pagkatapos ay isa pang eksena. Nasa kusina sila. Tila may pinag-uusapan. Pagkatapos ay isa pa.
At isa pa, mga maiikling clip na walang audio, walang konteksto, tila isang normal na araw sa isang normal na pamilya. Your Honor, ano po ito? Tanong ng hukom, naguguluhan. Ang abogado ni Maribela ang tumayo. Your Honor, iyan po ang kabuuan ng laman ng hard drive na isinumite ng kampo ni G. De Villa. Paulit-ulit na mga eksenang walang mali siya. That's not true. Bulalas ni Alejandro, tumayo. May audio yan. May mga eksena dyan na, Alex, umupo ka. Bulong ni Vargas, hinawakan siya sa braso. Ngunit huli na, ang atensyon ay nasa kanya. At ngayon, Your Honor, sabi ng abogado ni Maribela, may isa pa kaming gustong ipresenta. Isang bagong video ang lumabas sa screen. Kuha ito mula sa isang cellphone, tila kinunan ng palihim. Nasa video si Alejandro sa kanyang opisina sa bahay. Sumisigaw siya sa telepono. Hindi ko na kaya ang pag-uugali ng batang yan. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Kung hindi niya kayang sumunod, ako mismo ang magpapasunod sa kanya. Iyon ay isang tawag sa isang business associate tungkol sa isang pasaway na empleyado. Ngunit inilabas sa konteksto, ang tunog ay nakapangingilabot. Pagkatapos, lumabas si Maribela sa video. Darling, kumalma ka, sabi niya. Huwag mo akong pakialaman. Sigaw ni Alejandro sa video at ibinato ang isang libro sa pader. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Your Honor, iyan po ang tunay na Don Alejandro de Villa, sabi ng abogado ni Maribela. Isang taong marahas at hindi kayang kontrolin ng galit. At iyan po, ang hard drive na isinumite niya ay isang desperadong pagtatangka na gumawa ng pekeng ebidensya. Tumingin si Alejandro kay Vargas. Ang mga mata ay nagtatanong, nagmamakaawa, naguguluhan. Rick, anong nangyayari? Nasaan ang totoong mga video? Tumingin si Vargas sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Alejandro ang mukha ng kanyang kaibigan nang walang maskara, walang simpatiya, walang pagkakaibigan, tanging isang malamig, walang emosyong tingin. Pasensya na, Alex. Bulong ni Vargas, sapat lang para marinig niya. May mga problema sa technical. Mukhang nasira ang files, ito lang ang na-recover. At sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang babala sa telepono, ang mga payong legal na tila mali, ang biglaang pagkasira ng ebidensya, ang pagtataksil. Tumingin siya sa kabila ng silid. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Maribela. Nakita niya ang mapanuyang tingin ni Marco. Ang korte ay hindi na isang korte ng hustisya. Ito ay isang korte ng kasinungalingan. At siya, kasama ang kanyang anak, ay hinatulan na bago pa man magsimula ang paglilitis. Ang biyahe pauwi mula sa korte ay isang mahabang pananahimik. Ang bawat kanto na kanilang nililikuan, bawat pulang ilaw sa trapiko, ay tila isang pagalipusta sa naghahabol niyang isipan. Sa tabi niya, hawak ng isang social worker, si Ning ay tahimik din. Ngunit ramdam ni Alejandro ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Alam ng bata. Sa kanyang sariling paraan, alam niyang natalo sila. Pagpasok sa mansyon, ang dating kanlungan ay tila naging isang malawak na mausoleo. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga salitang hindi nasabi at mga katotohanang ibinaon. Binuksan niya ang telebisyon, isang hangal na pagtatangkang punan ang katahimikan. Ngunit ang kanyang mukha agad ang sumalubong sa kanya. Isang news anchor na may seryosong ekspresyon ang nagsasalita. Ang kampo ni Don Alejandro de Villa ay nabigong magpresenta ng matibay na ebidensya laban sa asawang si Maribela. Lumipat siya ng channel, isang talk show. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng kanyang pera, sabi ng isang host. Isang mapagpanggap na ama, sabi naman ng isa pa. Pinatay niya ang TV. Ang mga salitang iyon
ay mas masakit pa sa sampal. Ito ang hatol ng publiko. Mabilis at walang awa. Sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono. Idinayal niya ang numero ng isang senador na inaanak niya sa kasal. Hindi ito sumagot. Idinayal niya ang numero ng isang CEO na matalik niyang kaibigan. Diretso sa voicemail, idinayal niya ang numero ng isang general na may malaki siyang utang na loob. Isang AD ang sumagot at sinabing nasa isang mahalagang meeting ito. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang impluwensya, ang mga bagay na kanyang ipinagmalaki at inasahan, lahat ay naglahong parang bula, isang salot. Siya ay isang salot na iniiwasan ng lahat. Sa huling pagkakataon, lumabas siya. Nagmaneho siya papunta sa makintab na opisina ni Ricardo Vargas sa BGC. Hindi na siya nagpa-appointment. Dire-diretso siyang pumasok at ang mga sekretaryang dati bumabati sa kanya nang may paggalang ay napatingin lang ng may awa at takot. Naabutan niya si Vargas na nag-aayos ng mga gamit sa kanyang mesa. "Bakit, Rick?" Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Alejandro. Isang tanong na puno ng 20 taon ng pagkakaibigan, ng mga pangarap na kanilang binuo, ng tiwalang dinurog. Bakit? Hindi man lang nag-angat ng tingin si Vargas. "Walang personalan, Alex. Trabaho lang." Malamig nitong sabi. "Trabaho? Ipinagkanulo mo ang anak ko para sa trabaho?" Hindi makapaniwalang tanong ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit at sakit. "Magkano? Magkano ang halaga ng buhay ng anak ko para sa'yo?" Sa wakas, tumingin si Vargas sa kanya. Walang pagsisisi sa mga mata nito. Walang awa. Tanging isang malamig na pragmatismo. "Lahat tayo ay may presyo, Alex. Ang sayo ay ang kumpanya mo. Ang sa akin ay ang kaligtasan ko. Masyado akong maraming utang. Hindi mo maiintindihan." Huminga ng malalim si Alejandro at sa pagbuga nito, tila lumabas ang lahat ng natitira niyang lakas. Ang galit ay napalitan ng isang nakapangingilabot na pagtanggap. "Sana," sabi niya, ang boses ay halos pabulong, "sana'y maging sapat ang ibinayad nila sa'yo para ipambili ng bagong kaluluwa. Dahil ang sa'yo, ipinagbili mo na." Tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi na siya lumingon. Pag-uwi sa bahay, ang mansyon ay mas madilim kaysa dati. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Natalo na siya. Wala na siyang ebidensya. Wala na siyang mga kaibigan. Wala na siyang reputasyon. At sa lalong madaling panahon, baka pati ang kanyang anak ay mawala na rin. Pumasok siya sa kwarto ni Ning. Sa liwanag ng maliit na night lamp, nakita niya itong mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay payapa. Walang bahid ng kasamaang nangyayari sa mundo sa labas ng silid na yon. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Dito, sa harap ng kanyang natutulog na anak, ang makapangyarihang Don Alejandro de Villa ay tuluyang gumuho. Walang tunog. Tanging mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng isang lalaking nawalan na ng lahat. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Ning at idinikit ito sa kanyang noo. "Patawarin mo si Daddy, anak," bulong niya sa dilim. Ang bawat salita ay isang punyal sa sarili niyang puso. "I'm so sorry. I failed you." Ilang oras siyang nanatili roon, nakaluhod sa kadiliman, nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Nang sa wakas ay tumayo siya, pumasok siya sa kanyang opisina na parang isang zombie. Umupo siya sa kanyang silya at tinitigan ang mga papeles sa mesa, ang mga simbolo ng kanyang dating kapangyarihan na ngayoy wala ng silbi. Binuksan niya ang isang drawer para maghanap ng kung ano, hindi niya alam. Mga lumang dokumento, mga lumang kontrata. At sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang maliit, kulay pilak na USB flash drive. Isa ito sa mga dati niyang ginagamit. Noong panahong para siyang OC sa pagbabackup ng lahat ng bagay, mula sa mga files ng kumpanya hanggang sa mga personal na dokumento. Isang ugali na nawala,
nang maging abala siya at umasa na lang sa cloud storage at sa kanyang mga IT staff. Tinitigan niya ito. Walang anumang espesyal sa itsura nito. Ngunit sa gitna ng desperasyon, kahit ang isang maliit na posibilidad ay parang isang malaking biyaya. Naalala niya ang gabing ipinakabit niya ang mga kamera. Sa sobrang pag-aalala at galit, hindi lang niya in-upload ang files sa isang hard drive. Nagkaroon siya ng biglaang, halos paranoid na ugali na gumawa ng maraming kopya. Isang kopya para kay Ricardo, isang kopya sa kanyang personal server, at naalala niya, sa sobrang pagmamadali, isinaksak niya ang isang USB drive sa likod ng computer at nag-drag and drop ng isang folder. Isang ugali na lang, isang walang isip na aksyon. Posible kaya? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang tunog ng pag-click nito ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Bawat segundo ng pag-load ng computer ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Isang halo ng takot at isang hibla ng pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya. Nagpapapang isang window sa screen. Ang drive ay halos walang laman, maliban sa ilang lumang spreadsheet at isang solong folder. Ang pangalan ng folder? Home Security Backup. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw. Dahan-dahan, na parang isang taong nag-aalis ng bomba, iginalaw niya ang cursor at nag-double click. Nagbukas ang folder at naroon sila. Hindi mga peking video, hindi mga putol-putol na clip, kundi ang buong, hindi na edit, at nakapangingilabot na mga file. Ang bawat isa ay may petsa at oras. Ang sigaw ni Maribela, ang hikbi ni Ning, ang tunog ng sampal, ang tunog ng pagbagsak ng timba. Lahat ay naroon. Ang audio ay malinaw. Ang katotohanan, ang buong masakit at hindi maikakailang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay. Nakatitig lang siya sa screen, hindi makapaniwala. Ang mga luhang kanina'y dala ng pagkatalo ay napalitan ng mga luha ng kaligtasan. Si Ricardo Vargas, sa kanyang katalinuhan at pagtataksil, ay nakuha ang hard drive. Sinira niya ang ebidensya. Ngunit nakalimutan niya, o marahil ay hindi niya alam, ang tungkol sa isang maliit, nakalimutang USB drive, ang isang maliit na pagkakamali, ang isang maliit na butas sa perpekto nilang plano. Huminga ng malalim si Alejandro. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa nawawala. Ngunit hindi na ito bigat ng kawalan ng pag-asa. Ito na ngayon ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng huling laban. Isinara niya ang folder at ligtas na inalis ang USB. Itinago niya ito sa pinakaloob-loobang bulsa ng kanyang coat. Lumabas siya ng kanyang opisina at bumalik sa kwarto ni Ning. Muli siyang lumuhod sa tabi ng kama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para umiyak. Hinawakan niyang muli ang kamay ng kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, may bagong determinasyon sa kanyang puso. Ang apoy na akala niya'y namatay na ay muling nag-aalab, mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Hindi pa tayo tapos, anak, bulong niya sa natutulog na bata. Hindi pa tapos si Daddy. Mayroon pa tayong isang huling laban. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mananalo tayo. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan na unti-unti nang nagbabadya ng pag-asa ng bagong umaga. Ang korte ng kasinungalingan ay magbubukas muli. Ngunit sa susunod na pagharap niya, hindi na siya ang biktimang walang kalaban-laban. Sa pagkakataong ito, dala niya ang espada ng katotohanan. Ang ikalawang pagdinig ay may ibang pakiramdam. Ang hangin ay mas mabigat, puno ng tensyon. Para sa kampo ni Maribela, ito na ang araw ng kanilang koronasyon. Para kay Alejandro, ito ang araw ng huling baraha. Pumasok si Alejandro sa courtroom nang walang abogado sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay nag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mukhang kahinaan.
Mayroon siyang bagong tindig, isang katahimikan na naguutos ng respeto, isang tingin na hindi na nalilito, kundi matalas na parang kutsilyo. Sa isang silya sa likod, kasama ang isang bagong social worker na kinuha niya, naroon si Ning. Ipinagpaalam niya ito sa hukom. Nais kong marinig ng anak ko ang katotohanan mula sa simula hanggang sa wakas, Your Honor, para malaman niyang tapos na ang lahat. Nasa gitna na ng kanyang madamdaming closing argument ang abogado ni Maribela. Isang ina na ang tanging nais ay protektahan ang kanyang anak mula sa isang amang marahas at hindi establing pag-iisip. Si Maribela ay umiiyak sa kanyang upuan, isang perpektong pagganap hanggang sa huli. Si Marco ay nakatayo sa likod niya, ang kamay ay nasa kanyang balikat, isang larawan ng suporta. Si Ricardo Vargas ay nakaupo sa hanay ng mga manunood, nanonood na parang isang direktor na pinapanood ang kanyang obra maestra. Nang matapos ang abogado, tinanong ng hukom, "Ginoong De Villa, mayroon ka pa bang nais sabihin bago ako magbigay ng aking desisyon?" Lahat ay nag-aabang sa kanyang pagsuko. Lahat ay nag-aabang sa kanyang huling, desperadong pagmamakaawa. Ngunit hindi yun ang nangyari. Dahan-dahang tumayo si Alejandro. "Mayroon po, Your Honor." Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit bago po iyon, mayroon po kaming isang sorpresang testigo. Kumunot ang noo ng hukom. Sino? Nagbukas ang pinto sa likod ng courtroom at pumasok ang isang babaeng nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Si Aling Nelia, isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa panig ni Maribela. Nakita ni Alejandro kung paano nanlaki ang mga mata ni Marco at kung paano napatingin si Maribela sa kanya na may pagbabanta. Sino ang babaeng ito? Tanong ng abogado ni Maribela. "Siya po si Ging Nelia Cruz." Sagot ni Alejandro, "Ang dati naming kasambahay, ang saksing tinakot at sinuhulan ng inyong mga kliyente para manahimik." Nagsimula ang kaguluhan, ngunit pumukpok ng martilyo ang hukom. "Katahimikan, papayagan kong magsalita ang testigo." Nanginginig na umupo si Aling Nelia sa witness stand. Inilagay niya ang kamay sa Biblia. "Maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang iyong nalalaman, King Cruz?" Tanong ni Alejandro, na nagsisilbing sarili niyang abogado. Sa simula, pabulong ang boses ni Aling Nelia. Ngunit habang nagsasalita siya, lumalakas ito, pinalalakas ng konsensya at ng pangangailangang itama ang mali. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga gabing naririnig niyang umiiyak si Ning, ang mga pagkakataong nakikita niyang pinapalo ni Maribela ang bata, ang pagbabanta, ang sobre ng pera na ibinigay ni Marco. "Sinungaling!" Sigaw ni Maribela tumayo. Binayaran niya ni Alejandro para magsinungaling. "Katahimikan!" Muling sigaw ng hukom. Tumingin siya kay Aling Nelia. "Mayroon ka bang ebidensya sa iyong mga paratang?" Dito na yumuko si Aling Nelia. "Wala po. Salita ko lang po laban sa kanila." Isang nangiti ng tagumpay ang muling gumuhit sa labi ni Maribela. Kung ganoon, magsisimula na sana ang abogado niya, ngunit pinutol siya ni Alejandro. "Patawad po, Your Honor," sabi ni Alejandro. Ang boses ay matatag. "Ang testimonya po ni Aling Nelia ay hindi ang aming pangunahing ebidensya. Ito po ay panimula lamang." Lumakad siya papunta sa mesa ng clerk. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit, kulay pilak na USB flash drive. "Nais ko pong isumite ito bilang aming huling ebidensya. Isang kumpletong, hindi na-edit na kopya ng mga video na sinirang sadya ng aking dating abogado, si G. Ricardo Vargas, sa pakikipagsabuatan sa kampo ng akusado. Kung ang pagdating ni Aling Nelia ay isang sorpresa, ito ay isang bomba." Namutla si Ricardo Vargas mula sa kanyang kinauupuan. Si Marco ay natigilan at si Maribela. Sa unang pagkakataon, ang maskara ng pagiging biktima
ay nagkaroon ng lamat. Ang nakita ng lahat ay purong, hindi adulteradong takot. Muling pinatay ang mga ilaw. Muling bumukas ang screen. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tahimik. Ang unang maririnig ay ang boses ni Maribela. Mas bilisan mo pa, Luningning. Hindi yan matatapos kung tititig ka lang sa sahig. Ang sumunod na eksena ay ang pagkatabig ng timba at pagkatapos ang malutong na tunog ng isang sampal. Pabigat ka na nga, lampa ka pa. Isang kolektibong paghinga ng pagkagimbal ang pumuno sa courtroom. Ang bawat salita, bawat sigaw, bawat hikbi ni Ning ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, isang hindi maikakailang hatol. Ang video ay nagpatuloy. Ang eksena kung saan itinatapat ni Maribela ang mukha ni Ning sa timba. Ang mga salitang, "Bigyan kita ng dahilan para umiyak." Hindi na makatingin ang ilang tao sa gallery. Ang social worker ay niyakap si Ning na nakasubsob ang mukha sa kanyang balikat, ngunit naririnig pa rin ang lahat. At sa huli, ang pinakamatinding dagok. Isang video na kuha ilang araw bago ang insidente. Nasa telepono si Maribela kausap si Marco. Ang boses niya ay mahina, puno ng pagkamuhi. Hindi niya alam na naririnig ng high-sensitivity microphone na nakatago sa isang flower vase. Malapit na, pinsan. Malapit nang bumalik si Alejandro. Kailangan ko nang tapusin to. Kailangan ko ng isang eksena na hinding-hindi niya malilimutan. Isang eksenang magpapatunay na ako ang biktima at siya ang halimaw. Ang batang iyon, siya ang magiging susi. Gagamitin ko siya para makuha ang lahat. Pagkatapos ng huling salitang iyon, ang video ay natapos. Ang screen ay naging itim, ngunit ang mga imahe at tunog ay nanatiling nakatatak sa isipan ng lahat. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Maging ang pinakamagaling na abogado ay walang masasabi laban sa katotohanan iyon. Ang ebidensya ay hindi lang matibay. Ito ay ganap at walang awa. Dahan-dahang bumukas ang mga ilaw. Si Maribela ay nakaupo pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay parang isang basag na maskara. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay ligaw, lumilipat-lipat mula sa hukom kay Alejandro at sa mga pulis na nagsisimula ng pumasok sa silid. Bigla siyang tumayo. Hindi, kasinungalingan lahat yan. Doctorate yan, pekeng ebidensya. Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng pagkasindak. Alejandro, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong mahal mo ako. Pakana mo lang lahat ng ito para iwan ako ng walang-wala. Ngunit walang sino man ang nakikinig. Tumingin si Alejandro sa kanya. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng malamig na awa. Tapos na, Maribela. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Sumugod siya, sinusubukang lapitan si Alejandro, ngunit hinarang na siya ng mga pulis. Nagsimula siyang magwala, manlaban, sumigaw ng mga sumpa at mga banta. Ang imahe ng isang api-apihang biktima ay tuluyang naglaho at ang lumabas ay ang tunay na siya, isang desperadong halimaw na nahuli sa bitag. Habang isinasakay siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nakita niya si Marco na sinusubukan ding tumakas, ngunit hinarang na rin ng ibang mga pulis. Pagkatapos ay nakita niya si Ricardo Vargas, nakaupo, nakayuko, tila tinanggap na ang kanyang kapalaran, at sa huli, ang kanyang mga mata ay napadako sa likuran ng silid. Kay Luningning, sa sandaling iyon, tumigil ang kanyang pagsigaw. Nagkatitigan sila, ang mang-aapi at ang kanyang biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa mga mata ng bata. Tanging isang tahimik na lakas, isang tahimik na pagwawagi. Pumukpok ng martilyo ang hukom. This court finds Maribela Reyes guilty of child abuse and multiple counts of perjury. Marco Reyes, an accomplice, and attorney Ricardo Vargas
For obstruction of justice, let the record show. Ngunit hindi na naririnig ni Alejandro ang mga huling salita. Ang kanyang atensyon ay nasa iisang tao lamang. Nilapitan niya si Ning. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng wheelchair nito hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Ang social worker ay marahang bumitaw. Narinig mo ba yon, anak? Mahinang tanong ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding emosyon. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tinitigan siya ni Ning ng ilang sandali. Ang kanyang maliliit na kamay, na wala ng benda, ay dahan-dahang umangat. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, kusa niyang hinawakan ang mukha ng kanyang ama. Isang maliit, mahiyaing ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagsasabing hindi na niya kailangan pang matakot. Isang ngiti na nagsasabing sa wakas, malaya na siya. At sa gitna ng nagkakagulong courtroom, sa gitna ng hustisyang naganap, niyakap ni Don Alejandro de Villa ang kanyang anak. Hindi bilang isang bilyonaryo, hindi bilang isang makapangyarihang tao, kundi bilang isang ama na sa wakas ay nagawang tuparin ang kanyang pinakamahalagang pangako, ang protektahan ang kanyang prinsesa. Ang tagumpay sa korte ay hindi parang isang malakas na pagsabog ng paputok. Ito ay parang isang mahinang pagbuga ng hininga matapos ang matagal na pagpipigil. Nang unang umaga, pagkatapos ng paglilitis, nagising si Don Alejandro sa isang bahay na sa wakas ay tunay na sa kanila na ulit. Ngunit ang katahimikan ay may kasama pa ring anino ng nakaraan. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang mga sugat ay naroon pa. Isang linggo matapos mahatulan sina Maribela, gumawa si Alejandro ng isang desisyon na yumanig sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Ipinatawag niya ang board of directors ng kanyang kumpanya at inanunsyo, I am selling my controlling shares. I am retiring. Gumuho ang stock market. Nagkagulo ang kanyang mga kasosyo, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang pakialam. Habang pumipirma siya sa mga dokumento na naglilipat ng kanyang imperyo sa ibang mga kamay, wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak. Natapos na niyang buuin ang kanyang kaharian. Panahon na para buuin muli ang kanyang tahanan. Ang kanilang unang sesyon sa isang child psychologist ay naging mahirap. Si Ning ay nakaupo lang sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Si Alejandro naman, na sanay magbigay ng utos at solusyon, ay hindi alam kung paano magsimula. Anong nararamdaman mo, Ning? Malumanay na tanong ng therapist. Katahimikan. Gusto mo bang mag-drawing? Isang bahagyang pag-iling. Tumingin ang therapist kay Alejandro. At kayo po, G. De Villa, anong nararamdaman ninyo? Natigilan si Alejandro. Ako? Ang mahalaga ay ang anak ko. Hindi po kayo makakatulong sa kanyang paghilom kung kayo mismo ay may bitbit na mabigat na sugat. Sagot ng therapist. At doon nagsimula ang tunay na paghilom, hindi lang para kay Ning, kundi para sa kanya. Sa bawat sesyon, natutunan ni Alejandro na makinig. Hindi bilang isang CEO na naghihintay ng report, kundi bilang isang ama na nag-aabang sa tibok ng puso ng kanyang anak. Natutunan niyang ang katahimikan ni Ning ay may sariling lengguwahe. Ang kanilang mga araw ay napuno ng mga bagong ritual. Sa umaga, susubukan ni Alejandro na magluto ng almusal. Madalas ay sunog ang pancake at masyadong matigas ang sinaing, pero sa bawat pagkakamali, naririnig niya ang isang mahinang tawa mula kay Ning, isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng perang nawala sa kanya. Sa hapon, sa halip ng mga business report, mga libro ng fairy tale ang kanyang binabasa. Naglalatag sila ng banig sa hardin at magkasamang naglalakbay sa mundo ng mga prinsesa, mga dragon, at mga bayaning laging nananalo sa huli. Isang araw, habang naglilinis siya ng sala,
Napahinto siya sa harap ng baby grand piano. Ang alikabok dito ay tila isang kumot na nagtatago ng masasakit na alaala. Kumuha siya ng basahan at marahan niya itong pinunasan hanggang sa muling lumabas ang kintab ng itim na kahoy. Hindi niya ito binuksan, hinayaan lang niya itong malinis. Kinabukasan, nakita niyang nakatayo ang wheelchair ni Ning sa harap ng piano. Nakatitig lang ito, hindi gumagalaw. Lumapit si Alejandro, hindi siya nagsalita. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip ng piano, inilalantad ang puti at itim na mga tipa. Isang imbitasyon. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ning, ang anino ng takot. Ngunit pagkatapos, isang bagay ang nagbago. Huminga ito ng malalim at dahan-dahan, itinaas ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na dati puno ng sugat. Ang mga daliri nito ay nanginginig pa rin, ngunit meron ng determinasyon. At isang nota ang tumunog sa katahimikan ng mansyon. Isang simpleng C, ngunit para kay Alejandro, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Iyon ang tunog ng pagbabalik. Mula noon, ang musika ay dahan-dahang bumalik sa kanilang tahanan. Mga simpleng himig sa simula, mga nursery rhyme, pagkatapos ay mga pamilyar na awitin. Hindi na nagsasalita si Ning ng marami, ngunit sa pamamagitan ng piano, ikinukwento niya ang lahat. Ang kanyang kalungkutan, ang kanyang galit, at unti-unti ang kanyang pag-asa. Isang gabi, habang nagbabasa ng dyaryo si Alejandro, nakita niya ang isang maliit na balita sa loob. Maribela Reyes at mga kasabwat, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Tinitigan niya ito ng matagal, walang galit, walang pagdiriwang. Tanging isang pakiramdam ng kapayapaan, isang saradong kabanata. Tiniklop niya ang dyaryo. Mula sa sala, naririnig niya ang isang himig. Isang piyesa na hindi niya pamilyar, ngunit puno ng emosyon. Isang halo ng lungkot at liwanag. Sinundan niya ang tunog. Naabutan niya si Ning sa harap ng piano. Ang mga daliri ay tila sumasayaw sa mga tipa. Ang mukha ay payapa. Ang mga mata ay nakapikit. Tinatapos niya ang isang simpleng piyesa na siya mismo ang lumikha. Nang matapos ito, lumingon siya kay Alejandro. "Para sa'yo yon, Daddy," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at sa wakas, walang takot. Lumipas ang ilang taon. Ang mga sugat ay naghilom at naging pilat, mga paalala ng isang laban na kanilang ipinanalo. Ang mansyon ay hindi na isang mausoleo, kundi isang tahanan na puno ng musika at tawanan. Isang umaga, isang opisyal na sulat ang dumating. Galing ito sa opisina ng presidente ng Cultural Center of the Philippines. Kinuha ito ni Alejandro. Nagtataka. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang formal at magandang imbitasyon. Isang karangalan na imbitahan ang batang prodigy na si Beat Luningning Santos upang maging tampok na panauhin sa aming taunang pagtatanghal. Isang solo piano performance sa CCP Main Theater. Ang Cultural Center of the Philippines Main Theater ay isang sagradong lugar. Ang bawat upuan sa malawak nitong bulwagan ay tila may dalang alaala ng mga pinakamahuhusay na alagad ng sining. Ang hangin ay mabigat sa antisipasyon at paggalang. At ngayong gabi, ang lahat ng yon ay para sa kanya. Sa backstage, si Luningning Santos, 16 na taong gulang na ngayon, ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa harap ng isang salamin na napapalibutan ng mga ilaw. Hindi na siya ang batang nanginginig sa takot. Ang dalaga sa kanyang harapan ay may isang katahimikan at kumpiyansa na higit pa sa kanyang edad. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na gown na bumabagay sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay, na dati simbolo ng kanyang pasakit, ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan, handa ng lumikha ng mahika. Sa likod niya, nakatayo si Don Alejandro de Villa. Ang dating hari ng korporasyon ay isa na ngayong simpleng ama. Ang buhok
ay may mga uban na at ang mga guhit sa kanyang mukha ay nagkukwento ng mga gabing walang tulog at mga araw na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ngunit ang kanyang mga mata, habang nakatitig sa refleksyon ng kanyang anak, ay puno ng isang pagmamalaki na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. "Handa ka na ba, prinsesa?" Tanong din niya. Ang boses ay marahan. Lumingon si Ning at ngumiti. "Kasama po kita, Daddy. Lagi po akong handa." Isang stage manager ang lumapit. "5 minutes, Mrs. Santos." Tumango si Ning. Humarap siyang muli sa kanyang ama. "Salamat po," sabi niya. "Para saan?" Nagtatakang tanong ni Alejandro. "Sa lahat," sagot ni Ning. "Sa hindi pagsuko." Bago pa makasagot si Alejandro, dahan-dahan nang pinaandar ni Ning ang kanyang wheelchair papunta sa entrada ng entablado. Naiwan siyang nakatayo roon. Ang mga salita ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Nang tawagin ang pangalan ni Luningning, isang magalang na palakpakan ang sumalubong sa kanya. Tahimik siyang pumasok sa entablado. Sa gitna ng malawak na entabladong yon, sa ilalim ng isang solong spotlight, naghihintay ang isang makintab na Fazioli grand piano. Mula sa kanyang upuan sa unahang hilera, pinanood ni Alejandro ang bawat galaw ng kanyang anak. Pinanood niya kung paano nito marang inilipat ang sarili mula sa wheelchair papunta sa upuan ng piano. Ang bawat galaw ay may grasya, isang testamento sa libu-libong oras ng therapy at ng hindi matitinag na determinasyon. Nang maupo na si Ning, humarap siya sa audience. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, nagsimula siyang tumugtog. Ang unang pyesa ay isang Bach, teknikal at perpekto. Ipinakita nito ang kanyang husay, ang kanyang disiplina. Ngunit ang pangalawang pyesa, iyon ay iba. Ito ay ang piyesang siya mismo ang gumawa. Ang piyesang tinugtog niya para sa kanyang ama noong unang beses itong nakumpleto. Ngunit ngayon, ito ay mas mayaman, mas malalim, puno ng mga emosyong kanyang natutunang pangalanan sa paglipas ng mga taon. Habang tumutugtog siya, ang musika ay naging isang kwento. Ang mga mababang nota ay ang kadiliman, ang takot, ang mga gabing puno ng bangungot. Ang mga mabilis at magulong bahagi ay ang kaguluhan, ang sakit, ang paglilitis. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan, isang bagong himig ang pumapasok. Isang himig ng pag-asa, maliwanag at malinaw. Ito ang mga umaga sa hardin, ang mga tawa habang nagsusubuan ng sunog na pancake, ang init ng yakap ng isang ama. At habang pinagmamasdan ni Alejandro ang kanyang anak, hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan, ang batang umiiyak sa kusina, ang mga sugatan nitong kamay, ang pagtataksil, ang kawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga alaala ay hindi na masakit. Ang mga ito ay mga pilat na lang, mga bahagi ng isang paglalakbay na nagdala sa kanila sa sandaling ito. Ang huling bahagi ng piyesa ay isang pagsabog ng liwanag at tagumpay. Ito ay hindi lang paghilom, ito ay pagbabago. Ito ang tunog ng isang basag na kaluluwang muling nabuo, mas matatag at mas maganda kaysa dati. Nang tumunog ang huling nota, isang sandali ng perpektong katahimikan ang bumalot sa buong teatro. Tila pinipigil ng lahat ang kanilang hininga. At pagkatapos, ang katahimikan ay binasag ng isang kulog ng palakpakan. Tumayo ang lahat, ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at luha. Nagpapalakpakan sila hindi lang para sa isang magaling na musikero, kundi para sa isang mandirigmang nagwagi. Si Alejandro ang nangunguna sa palakpakan. Ang kanyang mga kamay ay namumula. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito ay mga luha ng kaligayahan, ng pasasalamat, ng isang pagmamahal na sumuong sa apoy at lumabas na mas dalisay. Tumayo si Ning at dahan-dahang yumukod. At sa gitna ng lahat ng taong yon, ang kanyang mga mata
ay nakahanap ng isang pares ng mga mata sa audience. Ang mga mata ng kanyang ama. Naganggitian sila. Isang pag-uusap na walang salita. Isang pangakong natupad. Mamaya, sa backstage, habang ang mga bulaklak at pagbati ay bumubuhos, lumapit si Alejandro at niyakap ang kanyang anak. Sinabi mo sa buong mundo ang kwento mo nang hindi ka gumamit ng kahit isang salita. Anak ko, bulong niya. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Ning, isang ngangiting maliwanag at payapa. Dahil tinuruan niyo po ako kung paano hanapin muli ang sarili kong himig, Daddy. At sa yakap na yon, sa gitna ng tagumpay at bagong simula, ang musika ng kanilang mga puso ay sa wakas ay naging isang perpektong harmonya, isang kantang panghabang buhay at sa ganitong paraan, natapos ang kwento ng munting batang babae, umiiyak at hawak-hawak ang kanyang kamay sa sakit. Hanggang sa biglang pumasok ang isang milyonaryo at agad na tumulong na nakapagligtas sa kanya sa tamang oras. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na kahit gaano man kaliit o tila simpleng suliranin, ang tamang panahon ng malasakit, kabutihang loob at matapang na aksyon ay kayang baguhin ang buong takbo ng buhay. Ang mga gumagawa ng masama at nananakit sa iba, haharap din sa mga bunga ng kanilang ginawa. Samantalang ang mga taong tapat, handang tumulong at magmahal, ay sa huli ay makakatanggap ng nararapat na gantimpala. Ang batang akala natin ay simpleng biktima lamang. Ngunit dahil sa mabilis na kilos, kabutihan, at tapang ng mga tao sa paligid niya, nakatanggap siya ng proteksyon at kaligtasan na karapat-dapat sa kanya. Kayo, sa pakikinig ng kwentong ito, na-inspire ba kayo o naantig ang puso? Naranasan niyo na bang may isang maliit na aksyon ng kabutihan o tulong sa tamang oras ang nagbago ng takbo ng inyong buhay? Kung kayo ang nasa posisyon ng batang ito, ano ang gagawin niyo upang matulungan ang isang nangangailangan? Gusto ko rin kayong kamustahin. Kumusta ang pakiramdam ninyo habang pinapakinggan ang kwento ngayon? May karanasan ba kayo na katulad nito na gusto nyo ibahagi sa lahat? I-comment lang po sa ibaba para makapag-usap tayo at matuto mula sa mga tunay na kwento, pati na rin maikalat ang mensahe ng kabutihan, malasakit at tapang. Maraming salamat sa palaging pagsama sa channel na ito. Naway lagi kayong malusog, ligtas, at huwag matakot tumulong sa iba sa oras ng pangangailangan. Tandaan, kahit maliit na kabutihan ay kayang lumikha ng malaking himala. Hanggang sa muli, sa susunod na kwento.